Kinabit na ho namin yung sawali sa unahan ng kubo para mas magkaroon na ho ng mukha yung aking kubo. At nilagyan ko na rin ho iyan ng sanding sealer para laban ho sa bukbok, anay, para lumabas din ho yung kanyang tunay na kulay. At meron din hong pumasyal na taga Batangas sa ating kubo. May napapasyal din ho ng lovebird kaya akin na ho siyang hinuli. At nagluto din ho ako ng aming pananghalian, masarap na fast break. Hi mga katroops! Magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako sa panibagong araw ng aking buhay probinsya. Nagkape lang ho pala muna ako ngayong umaga. Tapos nagpitas na din ho ako ng siling panigang. At dahil magpapas break ho ako ay madami-dami hong siling panigang ang aking kukunin. At kukuha din ho ako ng siling elubiu para pang dagdag anghang na din ho. Mas masarap ho kasi talaga pag ako ho yung iyong minahal. Ay bala lang ho! Mas masarap ho pag maanghang. Ngayong araw ho ay nakabit na ho namin yung pae ho doon sa taas ng hard deflex. Kaya minasilya na din ho yung mga duktungan. At pininturahan na din ho ni Togo yung mga tubular ng chocolate brown. Para mapinturahan na din ho ng flat latex na puti. Pagkatapos ho magliya ng masilya ay gagawa naman ho sila ng pasyete para gawin hong tungtungan. Doon ho sa pae para malagyan na ho ng sawali. Sabi ko i-full weld na kasi tatlo ho kami sasakay diyon para safe. Meron nga ho palang pumasyal sa atin din ho sa Kubo mga katrop. Sila ho ay mga taga Batangas. Nagpasyal ho sila sa Santa Cruz, Laguna. May dalawang bayan na lang ho ay nandini na ho sila sa Lumban, Laguna. Kaya pumasyal na ho sila. Buti na lang ho talaga ay nakita ho nila itong kubo mga katroops. At nagkanda ligaw-ligaw pa nga ho pala sila bago ho makapunta din. Kaya nung pagkakadating ay aking ho muna silang ipinagtimpla ng kape. Bali si sir lang daw ho yung nagkakape kaya yun po lang muna ang aking itinimpla. Nagkape na din ho ako nung sa akin. Para nagkape lang din ho si sir sa kanila kasi kami barako din ho ito. Bago ho sila umalis, nagpicture lang ho muna kami. Sayang lang ho talaga ay yung sitaw ho ay nanuyo na kaya okra lang ho yung naipadala ko. Salamat ho sa pagbisita ho ninyo, ma'am and sir. Ride safe! Ito ho yung update sa aking bahay kubo. Naikabit na ho namin yung isang pae, yung kabahak ho ng sawali. Bali diyan ho sa kabahak, isang sawali ho nung naikakabit namin. 580 ho isa ang aking bili diyan sa sawali at ang sukat ho niyan ay 4x8. Flat bar naman ho yung pinang-iipit namin. Tapos amin lang ho siyang bubutasan at lalagyan ho ng ribbon. Amin na din ho naikabit yung sa kabila. Pinagtutulong-tulungan na din ho namin para mabilis ho yung pagpapakabit. At yung palang pinangtatabas ho namin diyan sa sawali ay yun ho yung pangtabas ho ng tiles. At ang sabi ho ni kuya ay tutulong daw ho siya kaso nga lang ay hindi niya kaya doon sa taas. Bigla na lang hong bumaba ay. Ito naman ho yung ilalagay namin sa unahan, yung open pa ho doon. Napinturahan na din ho ng chocolate brown yung mga tubular sa unahan sa itaas. Bago ho namin tanggalin ito hong tungtungan ay akin na ho siya sinanding sealer para mawala na ho yung mga bukbok at panlaban din ho yan sa anay at bukbok. Pagkatapos ho ng sanding sealer ay amin naman ho siyang babarnisan. At yung naman hong dingding ay akin na din ho siyang sasanding sealer para bukas ho ay akin na ho siyang mabarnisan. Medyo masakit nga lang ho sa ilong yung amoy niyang sanding sealer. Napansin ho ako sa ibabaw ho ng aking kulungan ng lovebird na meron hong lovebird sa itaas. Kala ko ho ay nakalpas ho yung aking lovebird kasi ganyan din ho yung kulay ng aking lovebird. Paglapit ko ho ay hindi ho siya medyo mailap. Akala ko ay akin ho siyang mauhuli ay bigla hong lumipad doon sa kubo. Ay may butas kaya nakalabas din ho yung lovebird. Matapos na ho siyang gawin ay amin na ho siyang iwe-welding doon sa unahan para maikabit na ho yung sawali at kumpleto na ho yung sawali sa unahan. Nung matapos ko hong isanding sealer yan ay ako ho ay nagkapina. Tapos nang napansin ko ay nakapasok na yung lovebird doon sa kulungan. Narado ko ho kasi yung bahay ng lovebird tapos binuksan ko ho itong kulungan at pumasok naman ho siya. Kaya ayun nahuli ko ho. At doon ho pala sa may-ari niyan kung sa inyo ho yan ay pwede nyo ho siyang kunin din sa akin. Magluluto naman ho ako ng aming pananghalian at ang akin hong luluto ay fast break. Inislice ko lamang ho siya ng maliliit. Tapos akin ho siyang lalagyan ng 3 itlog. Nilagyan ko din ho siya ng konting seasoning, ginisa at saka ho asin. Tapos akin lang ho siyang hahaluin at imamarinate ko lang ho siya habang ni-slice ko ho yung mga iba ko pang kailangan. Pero sa totoo lang ho ay ikaw lang ho talaga yung aking kailangan. Ay bala lang ho! Nag-slice na din ho ako ng dahon ng sili at saka ho ng bell pepper. Mga 2.5 o 3 inches ho yung aking slice doon ho sa dahon ng sili. Sorry na agad, dahon ho pala ng sibuyas. At gayon ho sa bell pepper ay maliliit
lamang ho yung aking slice. At doon naman ho sa siling panigang ay pangsisigkat naman ho yung aking ginawa. Pagdating naman ho doon sa sibuyas ng puti ay pabilog naman ho yung ginawa ko. Pinag-iwahiwalay ko na din ho para maayos yung pagkakalagay ko mamaya sa pagluluto. At naglagay din ho ako ng kaunting siling ilobyo para may konting anghang. At doon ho sa manok na nakamarinate ay maglalagay naman ho ako ng harina para ikaw ho yung maging kaharian ko. Ay, bala lang ho! Pag ganyan na ho ay akin na ho siyang ipipirito. Maglalagay lang ho ako ng langis sa talyase. At para hindi ho sila magdikit-dikit ay isa-isa ko ho sila nilalagay diyan sa talyase. At pag nag-golden brown na ho, saka ko ho siya hahaluin para hindi ho madurog o mabaltan. At pag naluto na ho, akin na ho siyang hahanguin at luluto ulit ako ng panibago doon ho sa natira. Ay, hindi ho kasi nagkasya sa isang salang. Nung maluto ko na ho lahat, ay naglagay lang ho ako ng pinagpirituhan ko hong langis at saka ho butter. At magigisa lang ho ako ng sibuyas, bawang at sili. Tinawag ko ho ang kuya para may tagasalin ho ako. Nung naisalin na ho niya yung pinirito ko hong manok, ay maglalagay lamang ho ako ng mga seasoning at saka ho patis. Dire-diretso lang ho kasi yung halo niyan kaya tinawag ko ang kuya, tagasalin. Nilagay na din namin ho yung bell pepper, siling panigang at saka ho yung dahon ng sibuyas. At naglagay na din ho kami ng liver spread. Dire-diretso lang ho yung halo para hindi ho siya masunog. Nilagay na din ho namin yung sibuyas na puti. Naglagay na din ho kami ng pamintang durog. At yung pinakahuli naman ho naming ilalagay diyan ay oyster sauce. At nung naluto na ho, ang sabi ko ho sa kuya ay siya na ho yung bahalang maghango. Tapos akin na din ho tinawag sila para makakain na din ho kami. Hindi pa ho natitikman ni Rene paring Junmar kaya ito yung naisipan kong iluto. Ang masarap na fast break. Malapit-lapit na din hong matapos yung aking bahay kubo kaya update ko na lang ho kayo sa mga susunod na araw kung ano na hong lagay ng aking kubo. Akin din hong ipapakita sa inyo yung ganda ng tanawin ho din sa amin sa Lumban, Laguna. Nagtira ho pala kami ng pan-toppings ng sibuyas. Nilagay ho namin siya doon sa ibabaw. Kain ho tayo mga katroops. Kape na din. Pagkatapos ho na mabigat na trabaho ay magkakainan na ho kami at ang ulam ko ho ay fast break. Pag ito ho talaga ang ulam ko, talaga mapapa-unli rice ho talaga ako. Sa bagay, lahat naman ng aking ulamin talaga napapa-unli rice ho ako. Maliban lang ho pala doon sa balato. Nag-video din ho ako doon sa kainan namin lahat. Ay kaso nga lang ho, hindi ko pala na-play. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love, love!